tatlo, sinasabi po rito ay sa Kanya makikita ang maningning na kadakilaan ng Diyos. Ang tinutukoy po rito ang Panginoong Yesus. At kung ano ang Diyos, ay ganun din siya. Ang Panginoong Yesus daw po. Siya ang nag-iingat sa lahat ng bagay sa mundo sa pamamagitan ng makapangyarihan niyang salita. Matapos niya tayong linisin sa ating mga kasalanan, umupo siya sa kanan ng makapangyarihang Diyos doon sa langit. Ito po yung isang napakahalagang pagpapakilala kung sino nga po ang Panginoong Yesus sa ating pong mga buhay. Now, let me ask you one thing also. Katulad po ng tinanong ko sa inyo kanina, sino nga po ba si Jesus sa buhay niyo? Sabi po, sa Bible, lalo na po sa Book of John, napakaraming pagpapakilala kung sino daw po ang Panginoong Yesus. Sabi, He is the Word from John chapter 1 verse 1. He is the Word that became flesh. He is also the bread of life. He is the gate, the light of the world, and the good shepherd. At marami pa pong pagpapakilala kung sino ang Panginoong Yesus na naging dinampanan niya sa ating mga buhay. But this time, I want to fix our mind sa pagiging shepherd ng ating Panginoon. At ating nabanggit kanina that our God is good sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon. Yung inawit po natin kanina, habang inawit po natin ay naalala ko po during the time na ako po ay nadisgrasya nang matatapos na po yung pandemic. Ako'y sumemplang sa sa motorsiklo na sinasakyan at nagkaroon po ako ng fractured ribs na 4. Nagkaroon din po ako during that time ng partial amnesia. Pero isang bagay lamang po ang laging umuukil-kil sa aking isipan. And I will sing of the goodness of God. Ito pong awiting ito ang nagbigay po ng matinding rema sa akin na hindi ko po nalimutan dahil pagka gising ko po, nandun ako sa ambulansya at nakita ko po yung aking sarili na ako po yung nasa kapahamakan. Pero sa kabutihan ng Diyos, narito pa rin po ako sa inyong harapan, ipinapahayag ko ang kanyang kadakilaan. Batid natin na ating Diyos ay mabuti. Amen po ba? Ang Diyos natin ay mabuti sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon. Pinatutunayan na niya ito sa atin mula pa noon hanggang ngayon. Mula sa ating pagtulog, ginagabayan niya tayo, hindi niya tayo hinahayaan na madisgrasya, habang tayo natutulog, may mga sakunang nangyayari, may sunog na dumarating, o kung ano pa man, binibigyan niya tayo ng mapayapang pagpapahinga. Hanggang sa paggising natin, nakatatamo tayo ng malakas na pangangatawan at bagong kaisipan. But sad to say, minsan, sa kabila ng kabutihan ng Diyos sa ating mga buhay, ay nakakalimutan natin na ang Diyos ay mabuti nga. Lalo na kapag tayo ay nakararanas ng lungkot, matinding pagsubok, kahirapan o karamdaman. Sa tuwing tayo ay mahina, tandaan po natin, sa tuwing tayo ay nanghihina, ay siya namang nagpapalakas sa kaaway para lalo tayong tuksohin. Kung naaalala nyo lamang po, ito po yung katotohanan that the devil tempt us to sin by several means. Ang kaaway, lalo na kapag tayo nanghihina, lagi niya tayong tinutokso para lalo tayong magkasala. Sa papaanong paraan? Through deception. Yung pandaraya, panlilin lang sa atin. He always insert in our mind a lot of negativity. Mga negative thinking, na hindi yung mga sinasabi natin, mga hinala, yung mga iba't ibang mga klaseng pagpapanggap. Ito yung mga ginagawa ng kaaway sa atin. The devil tempts us to sin by several means. Deception. He will insert of negativity from the truth. Number 2 is accusation. Minsan nangyayari, no? He always accuse us na
Minsan, natatanong niya din, nagsasabi, ganyan ba born again? Ganyan ba yung nagbago na? O minsan naman, kung tayo ay mga mananampalataya at naglilingkod sa Panginoon, active ka pa ba? O inactive ka na? Ano pa yung basihan? Sabi po rito, accusation always, yung kaaway always inserting accusation in our minds. Lagi po siyang nagbibigay ng yung mga salitan, nagpapahina rin sa atin. Ginagamit niya rin yung doubt, na kung saan, masaya pa ba ako naglilingkod sa Panginoon? Where is my joy? Nasaan ba? Katulad po nung si King David na sinasabi niya, restore unto me the joy of my salvation. Ganun po minsan, nagkakaroon din tayo ng doubt na kung saan ito yung tools ng kaaway. He always also seduce us. Hindi, ang seduction na sinasabit po rito yung, total hindi ka naman nabe-bless dyan, lipat ka na lang sa iba. Ganun. Yun po sinasabi ito. And at the same time, the last is yung provocation, yung gagalitin ka. Dahil kapag kagalit ka na, wala ka na state of yung sa sarili mong tamang pagsasalita, sa tamang pagbibigay ng magandang kaisipan o what you call this, yung pagdidesisyon. Dahil alam niya, kapag ang isang tao ay galit, malapit na sa pagkakasala. Sabi naman ng Panginoon, kung magagalit ka, iwasan mo magkasala. It is normal for us. May emotion tayo, nagagalit tayo. But, one thing God requires us, iwasan mo ang magkasala. Kaya nga po, itong ginagamit din ng kaaway na tools para pagka tayo'y galit, malapit na po tayo sa pagkakasala. Nagbibigay tayo ng mga offensive language sa ating kaaway. Yung masaktan man lang natin sila kahit sa salita. Ganon ang ginagamit ng kaaway sa atin. But sabi niya, isa pang bagay na ginagawa ng kaaway sa atin is, alokin niya tayo ng mga bagay na meron na tayo. Ano yun? Meron na tayo, aalok niya pa sa atin. Get po, upang isingit, hangarin niya. At mapasunod tayo niya, at nang sa ganon, sa Diyos tayo ay magdi-disobey. Ito po yung halimbawa riyan. Genesis chapter 1, verse 26, sabi niya, and God said, let us make man in our image. Tingnan niyo po yung katabi mo. Kawangis ng Diyos siya. Sabi ng Diyos, let us make man in our image. Ang kausap niya po rito, hindi ang mga anghel. Kung hindi, ang katulad niya rin. Siyempre, ang ating Panginoong Yesus na hindi pa nagkakatawan tao during that time. And God said, let us make man in our image, after our likeness. So, masasabi po natin, tayo ay nilikha ng Diyos ayon sa kanyang wangis, ayon sa kanyang tulad. And Genesis chapter 3 verse 5, ito ang dialogue ng kaaway. You will be like God when you eat that fruit. Sabi, sa totoo lang po, nung sa unang verse na sinabi natin, verse 26, we are certified, created in God's likeness. Ngayon ito, sabi niya, magiging katulad ka rin ng Diyos kung, anong kung? Kung magdi-disobey ka lang sa Diyos at susundin mo ko. Ganun lang naman yun eh. Yun yung practicality ng sinabi ng kaaway. Kung susundin mo ako at susuway ka sa Diyos, magiging parang Diyos ka. Sinabi na nga ng Panginoon lalangin natin ang tao ayon sa ating wangis. Ang ibig sabihin, meron na tayo noon Kaya lang hindi natin nararamdaman na meron na tayo noon. Kaya ang gagawin ng kaaway, sabihin niya, kung ano yung meron sa atin, yun ang ihaalok niya. Katulad nga po, inulit ko lang, na magiging parang Diyos ka. Kung susundin mo ko, sabi ng kaaway, at magdi-disobey ka sa Diyos. Ngayon, at malalaman mo ang mabuti. Nung araw ang Diyos, ang alam ng tao lamang ay mabuti at naisingit niya ang masama. Malalaman mo ang mabuti at masama. Ngayon, ang tao, dahil nakinig si Eva, sa kaaway, ang tao alam na ang mabuti at masama. Kaya nga po, eto na po ang ating bansa ngayon.
mas nagiging majority na ang pagdami ng masama. Pero nung araw, puro mabuti lamang. But now, ito po ang ating title ngayon, The Good Lord as a Shepherd. Ngayon, ito po ang papastulan ng Panginoong Hesus sa atin upang tayo ay mapawalay sa masamang isiningit ng kaaway sa atin. Sabi natin kanina, the good Lord as a shepherd, number one, He is the complete essential. Sabihin nga po natin, complete essential. Yung po yung pangunahin natin pangangailangan. Kaya nga sabi niya, the Lord is my shepherd, I shall not want. Hindi ka na mangangailangan. Dahil lahat ng kailangan mo, nandyan na. Ibigay na ng Diyos, katabi mo na, kapiling mo na. Kaya nga po, He is the complete essential in our life. But one thing, minsan tayo, kung tayo ay pinapastulan ng ating Panginoong Hesus, hindi ka na maghahanap ng kung ano-ano pa man eh. Bakit? Kasi sabi, I shall not want. Hindi ka na mangangailangan, nandun na ang kailangan mo. Ibinigay niya na lahat. Ang gagawin mo na lang, gagamitin mo na lang, tatangkilikin mo na lang. But minsan, katulad ni Eva, hindi na natin nagagamit, hindi natin namamalayan. Ang ino-offer pala sa atin ng kaaway, yung meron na tayo. Pero pag offer niya, meron pang palaman na kasamaan. At number 2 po, sabi, He gives peace and assurance. Paano po? He makes me to lie down in the green pasture. He leadeth me beside the still water. Alam niyo po yung mga tupa, ayaw talaga niya na magalaw na batis. Hindi sila makainom ng bakit? Kasi maikli lang yung dila nila yung katulad ng aso. Yung aso, yung dila nila, pwede nilang gawing straw eh. Kaya kahit na magalaw ang tubig, nakakainom sila. Pero itong tupa, hindi. Kapag uminom sila ng magalaw ang tubig, papasukan ng ilong nila. Kaya ayaw nila yon. But the thing is, the Good Shepherd, nilalagay tayo doon sa mainam na batisan, hindi magalaw. Kaya po, He gives peace and assurance sa atin. And number 3 po sabi, the Good Shepherd He is a comforter. Hindi po yung comforter sa kama, kundi yung comforter, tagapag-aliw sa atin. He restores my soul, He leadeth me in the path of righteousness for His name's sake. Alam niyo po yung kantang, yung You raise me up, sabi, when I'm down, and oh, my soul so weary, when trouble comes, and my heart burdened thee. Yung po, ang tinutukoy po ron, kahit na ikaw ay mababagsak na, o binabagsak patuloy ng mga pagsubok, yung spirituality mo, tingin mo ay mahina na, andyan siya. Siya ang magko-comfort sa'yo. That is one of the role of the Good Shepherd. He comforts us when trouble comes. And number 4, He is our protector. Paano protector? Yeah. Sabi po, di ba? Yea, though I walk through the valley of the shadow of death. Sabi, lumakad man ako sa libis ng kamatayan, hindi ako matatakot. Ang ibig sabihin niyo po yung sinasabi libis yan, yung pagitan ng bangin. Maglalakad ka sa gitna. Nung panahon dati, yung mga tumatambang, yung mga sa English, nag-a-ambush, kabila ang bangin yan. Tapos may mga dadaang mga tao, pinapana po nila or ina-ambush. Hanggang ngayon, ganito rin po ginagawa sa atin dito. Kung maalala niyo po, yung panahon din dati, haharangan nila ng malaking puno, yung kalsada, at nandun sila sa bandang taas, para may dadaang sasakyan, titigil at aayusin yung kalsada. Doon, nag-a-ambush na. Pero sabi ni King David, Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. Hindi ako matatakot. Bakit? Kasama ko ang Diyos eh. Ganon din po sa buhay natin. Sabi na, inaawit natin, dumaan man ako
Sa ilog, hindi ako malulunod. Dumaan man ako sa apoy, hindi ako masusunog. Pangako ng Diyos. Bakit? Kasama natin ng Diyos. But sometimes, kahit alam natin kasama natin ng Diyos, we still ignore the presence of God by doing what our will is. Kung anong gusto natin, mas pinagpapahalagaan pa natin kung anong gusto natin. Samantalang alam naman natin kung ano ang gusto ng Diyos. But still, dumarating pa rin yung pagkakataon na nasusunod kung anong gusto natin. Hindi natin namamalayan na tayo ay nakapaglalakad na doon sa libis ng kamatayan. Ang tungo natin ay kapahamakan. Pero dahil alam natin kasama natin ang Diyos ang humahawi sa lahat ng kapahamakang daraanan natin o dinadaanan natin. And number 5, sabi niya, He is our confidence. Siya yung tiwala natin. Sa Kanya tayo humuhugot ng lakas ng loob. He is our confidence. Paano paraan? Sabi, di ba? Ang sabi po doon sa verse 5 is, my cup runneth over. Tawag dito. Sa verse 5 po, basahin na lamang po natin yung Kawikaan chapter 3 verse 26. Sabi niya, dahil makakaasa ka na babantayan ka ng Panginoon at ilalayo sa kapahamakan. Ito po yung ating lakas ng loob. Babantayan tayo ng Diyos sa lahat ng ating ginagawa. Kasi natural, ayaw ng Diyos na tayo mapapahamak. Ayaw ng Diyos na tayo ay dadaan sa landas ng kung saan ay ating ikababagsak. And number 6 po sabi, He is our hope. Siya ang ating pag-asa. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Ito po sinabi, surely. Tiyak. Ang laging nakasunod sa iyo, yung goodness of God. Yung inabit natin kanina. And I will sing of the goodness of God. Lagi tayong sinusundan ng kabutihan ng Diyos. Hanggang sa bandang huli, tayong lahat ay mananahan sa Kanyang kaharian. Dahil yun po ang ating destination. Ito po yung verse 5. Balikan po natin, Thou preparest a table before me in the presence of mine enemy. Thou anointest my head with oil. My cup runneth over. Ito po ang sinasabi po ngayon. Ano po ba ang kakailanganin pa natin kung ang Diyos natin ganito kabuti, ganito kadakila, at ganito niya tayo minahal? Sabi natin, He is our complete essential. Siya po yung ating peace and assurance. When trouble comes, He's still our peace and assurance. Sabi po, He is also our comforter. He is also our protector. Kahit anong danger man dumating sa buhay natin, He is our protector and our confidence and our hope. Ano pa ang mahihiling natin kung ang Diyos natin, kung ang ating Good Shepherd ay ganito kabuti sa atin? So, ang hinahintay na lang ng Diyos sa atin ay what we give in return. Ano pa po? Ano pong pwede natin maisukli sa kabutihan ng Diyos? Ano po may susukli natin sa kabutihan ng Diyos? Para siya po ay ating maramdaman niyang pinasasalamatan natin. Siya po ay pinagpapahalagahan natin. What we give in return. Does the Good Shepherd deserve to be disobeyed? Deserve niya po ba na tayo, na ang Good Shepherd na to, na naging mabuti sa atin, ay hindi natin sinusunod? Deserve niya po ba na minsan siya'y inaatake? Inaatake, nilalabanan, sinusuwag. Deserve po ba ng Good Shepherd na to, na ang Panginoong Yesus, na siya'y ikahiya?
But sometimes, nagagawa natin eh. Minsan, kino-convict ka ng Holy Spirit to share the Word of God sa kasama mo pero meron kang hiya sa sarili mo. Meron kang nahihiya ka. But the thing is, sabi ng Panginoong Yesus, ang sino mang magkahiya sa akin sa harapan ng mga taong ito, ikakahiya ko rin sa harapan ng aking Ama. Ano kaya yung feeling ng isang taong ikinahihiya ng Panginoong Yesus sa harapan ng Ama? Deserve niya pa po ba yung langit sa ganung paraan? And also, does the Good Shepherd deserve to be opposed? Labanan? Yung kung ano yung kalooban niya, sabi, not as I will, but your will be done. Pero kung yung will niya, hindi nasusunod dahil yung will mo ang sinusunod mo. Deserve niya po ba ng Panginoong Yesus yun? Deserve po ba ng Panginoong Yesus not to be heard? But God is still a good God. Amen? Kahit sa kabila ng lahat ng mga ito na ginawa natin sa ating Diyos, sa ating Ama, sa ating Panginoong Hesus, but still, He'll remain good as He is. Napakabuti ng Diyos. It is, paano mo ilalarawan, how do you describe the goodness of God? Sa mga katulad ng mga nilalang niya, lahat ng bagay na yan, hindi mo may di-describe sa Panginoon because sabi nga ng awiting indescribable ang Diyos. Hindi mo may di-describe sa mga bagay na nilikha niya sapagkat ang ating Diyos ay Diyos na walang hanggan. But God is still a good God. He always forgives and forget. Dalawa, magkadugtong yun. Kapag ang Diyos ay nagpatawad, kakalimutan na niya lahat ng ginawa mong kasalanan, kasamaan. Compare sa ating mga tao. Pwede ka magpatawad. Minsan mahirap magpatawad. Minsan nakamamatayan na niya, hindi magpatawad. O minsan naman may nagpapatawad pero half lang. Mapapatawad kita pero hindi ko na makakalimutan yung ginawa mong kasamaan sa akin. Maganon. But our God is not like that. Ang Diyos natin, pag nagpatawad, kinakalimutan niya na ginawa mong kasalanan. Dahil ganun kabuti ang ating Diyos. He always forgives and forget. 2 Chronicles chapter 7 verse 14, sabi po, if my people which are called by my name shall humble themselves and turn from their wicked ways and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven and will forgive their sin and will heal their land. Bakit po heal their land? Kasi po alam niyo po nung nagkasala ang tao, ang sinumpa hindi naman yung tao eh. Ang sinumpa lupa. Sabi, sumpain ang lupa. Bago mo pag-anihan ang lupa, kinakailangan mo munang pagpawisan. Nung sinumpa ang lupa, kasama na rin ang tao dahil ang tao ay sang-alabok na nagmula sa lupa. Kaya lahat ng mga nilikhang nasa lupa, konektado sa lupa, kasama na rin pong nilikha. Pero bakit minsan magtatanong, bakit hindi direktang tao lang ang sinumpa? Kasi alam niyo po, yung tao, katulad ng binasa natin kanina, nilikha niyang kawangis niya. Ibig sabihin, lahat nakasalalay doon sa tao. Dahil itong tagapamahala ng kanyang mga nilikha, tagapangalaga, tagapagbigay ng mga pangalan ng mga nilikha ng Diyos. Kaya ito pong napakalaking responsibilidad ng tao. Kaya hindi niya po direktang sinumpa ang tao, kundi ang lupa at ang lahat ng bagay na umaasa sa lupa. Sa kabila ng lahat ng mga yon, tulad ng nasabi natin kanina, ang Diyos na natiling mabuti pa rin sa atin. Sa kabila ng lahat, na patuloy pa rin tayong nagkakasala, patuloy pa rin natin nasasaktan ng kanyang kalooban, ng kanyang damdamin, sa pamamagitan ng hindi natin pagsunod sa kanyang kalooban, sa patuloy nating pagkakamali, pagkakasala.
nanatili pa rin naroon ang habag niya sa atin. Hindi niya tayo hinayaang maparusahan. Sabi nga po sa awit, ang walang salang manunubos na umako ng parusang nararapat sa akin. Anong habag sa tulad ko'y gawadang katwiran at ako'y patawarin. Napakabuti po ng Diyos. Yung habag niya, lagi tayong sinusundan. Sa kabila ng lahat ng ito, kahit sarili niyang anak, ibinigay niya sa atin, ipinambayad niya sa mga kasalanan. Tayo dapat na nagbabayad. Pero alam ng Diyos, wala tayong kakayahang bayaran mga kasalanang nagawa natin. Kahit na sa pamamagitan ng mabuti mong gawa, hindi mo mababayaran yung kasalanang nagawa natin. Kundi isa lang ang maaaring magbayad ng ating mga kasalanan. Kundi ang dugo lamang ng ating Panginoong Hesus na ipinambayad sa ating kasalanan, na kung saan ang dugo niyang ito na ibinuhos niya sa krus ng Kalbaryo bago ito maibuhos, katakot-takot na pahirap, parusa, pagdusta, paglalait ang kanyang naranasan sa mga taong kanyang ililigtas. He gives second chance. Ganun kabuti ang ating Panginoon. Patuloy siya nagbibigay ng ikalawang pagkakataon. Nagkasala ka ngayon. And still, dahil boy ka pa, meron ka pang another chance, second chance. Ganun kabuti ang Panginoon natin eh. Sa Proverbs chapter 28 verse 13 sabi, He that covered his sins shall not prosper, but whoso confesseth and forsaketh them shall have mercy. Hindi ka uunlad kung hindi mo ipapahayag ang iyong mga kasalanan. Ngunit, kung ipapahayag mo ito at tatalikdan, kahabagan ka ng Diyos. Kaya, sa ating mga buhay, hindi natin may iwasan na magkasala eh. Hindi natin may iwasan na makagawa tayo ng against the will of God. But the thing is, ang gusto lamang ng Diyos, confess your sin. Ihingi mo ng tawad. Patatawarin ka naman ng Diyos eh. Di ba sabi niya, humingi ka at ikaw ay bibigyan. Hanapin mo at makikita mo. Kumatok ka, pagbubuksan ka. Paano kung hindi ka naghahanap? Hindi mo makikita. Paano ka magkakaroon kung hindi ka humihingi? Paano ka naman pagbubuksan kung hindi ka kumakatok? So, kinakailangan meron kang aksyon na gagawin. Paano ka patatawarin kung hindi ka humingi ng tawad? Ang demonyo ba pinatawad? Kasi hindi naman siya humingi ng tawad eh. At the same time, lalo pa siya nagmamalaki at patuloy pa siyang gumagawa ng mga labag sa kalooban ng Diyos. And also, God, our God, or the Good Shepherd, help us to stand again. Sa Psalms chapter 37, verse 24, sabi, though he may stumble, he will not fall. For the Lord upholds him with his hand. Kung siya man ay madapa, hindi siya tuluyang mabubuwal. Matisad man siya, hindi siya mabubuwal. Dahil hinahawakan siya ng Panginoon. Ano ba ang feeling nung tayo'y mga bata pa? Ano ba yung pakiramdam natin kapag tayo'y naglalakad, hawak-hawak natin ang kamay ng ating Ama? Di ba? Punong-puno ka ng tiwala, lakas ng loob, dahil hawak mo ang kamay ng protector mo, ng tatay mo. Di ba? So, kahit na tayo po ay matisod, sabi, hindi tayo tuluyang babagsak dahil hawak tayo ng kamay ng Diyos. Inilalayo niya tayo sa lahat ng uri ng kapahamakan. He never get tired. Napapagod po ba ang Diyos natin? Hello? Napapagod po ba ang Diyos natin? May tao po ba rito?
Ang Diyos po ba'y napapagod? Hindi. Ang Diyos natin walang kapaguran. Patuloy at patuloy siyang nakasubaybay sa atin. Kung tayo man ay nakapagpapahinga na at masarap, nasa deep sleep na tayo, gising pa rin siya, nakatunghay sa atin. Minamatyagan tayo. Binabantayan tayo. Inilalayo tayo sa lahat ng uri ng kapahamakan. In Isaiah chapter 40 verse 28, do you not know? Have you not heard? The Lord is the everlasting God, the creator of the ends of the earth. He will not grow tired or weary, and His understanding no one can fathom. Walang makakaarok sa karunungan ng Diyos. Dahil ang karunungan ng Diyos ay walang hanggan. Kung ang karunungan natin, kahit na ikaw ay may doctorate ka pa, limitado pa rin yan. At hindi pwedeng ikumpara sa karunungan ng Diyos. In Isaiah chapter 40 verse 29, pinalalakas niya ang mga nanghihina at ang mga napapagod. Napapagod na po ba tayo? Lapit lang tayo sa Panginoon. Nanghihina na po ba tayo? Lapit tayo sa ating Diyos. Palalakasin po tayo lagi na. He is the source of energy, power, and strength. Siya, sa Kanya lang. Kumbaga sa sasakyan, kung nanghihina na yung sasakyan mo dahil pupugak-pugak, wala nang gasolina, punta ka doon sa gasoline station at magpa-refill. Pero higit pa ron ng ating Panginoon, ng ating Diyos. Kung sa tingin ninyo kayo'y nanghihina na spiritually, lapit lang tayo sa Diyos. Andyan ang Kanyang salita, andyan ang Kanyang pangako, at palalakasin tayo ng Kanyang pangako. In our application, sabi po sa awit, Kabanata 144, talata 3 hanggang 4, Panginoon, yung sinabi na, who am I that you are mindful of me? Ito yun, no? Panginoon, ano ba ang tao para pag malasakitan nyo? Tao lang naman siya. Bakit nyo siya iniisip? Ang tulad niya ay simoy ng hanging dumadaan at ang kanyang mga araw ay parang anino na mabilis mawala. The vapor in the wind. Yun daw po tayo. Para lamang tayong singaw. Parang tingin mo yung kumukulong sinayang, pagbukas mo, lalabas yung usok, tapos nawawala rin. Ganun daw tayo. Singaw. Pero bakit labis tayong minahal ng Diyos? Ito nagtatanong, yung awit, Kabanata 1, talata 44, nagtatanong siya, ano ba ang tao? At labis mo siyang pinagpahalagaan. Sukdulan yung kaisa-isa mong anak. Pinagpalit mo sa mga taong ito. Ang buhay niya, nagsakripisyo, para lamang sa mga tao. Para mga kapatid, unawain natin, ganun tayo, pinagpahalagahan ng Diyos. Napakahalaga. Hindi kayang bayaran ng yaman dito sa mundong ito ang kahalagahan natin. Pero kung mamantakin mo, sabi natin kanina, nagmula sa lupa. Nagmula sa lupa. Tapos magbabalik din sa lupa. Pero pinagpahalagahang labis, what a good God we have. Napakabuti ng Diyos. Minsan masasabi ko na lang, Panginoon, paano pa ilalarawan ang kabutihan mo sa akin? Patuloy mong pinapatunayan sa buhay ko kung gaano ka kabuti. Hindi lamang sa akin, sa lahat ng mga nagmamahal din sa akin. Kahit po yung hindi nagmamahal sa akin, minamahal mo pa rin. Kahit po yung mga taong patuloy na nagkakasala, nandun pa rin ang pagsubaybay mo, ang pagkalinga mo, at pagbibigay mo ng ikalawang pagkakataon upang sila'y magbago at kumilala sa'yo. Hallelujah. In our conclusion, sabihin mo po ito sa iyong sarili, your story does not end yet. Hindi pa natatapos ang kasaysayan ng buhay. Nagpapatuloy pa ang ilang mga episode sa buhay mo. Keep the rest of your life in satisfying God. Pwedeng tanungin, Lord, how can I satisfy you? How can I give
How can I give glory to you? Paano kita mapaparangalan? He will bless you. Sa Jeremiah chapter 31 verse 3 sabi niya, the Lord appeared to us in the past saying, I have loved you with an everlasting love. I have drawn you with unfailing kindness. Everlasting love. Deserve ba natin to? Isipin mo, sino ba ako para pagkalooban ng Diyos ng everlasting love? Diba? Deserve ko ba na mabigyan ng Lord ng ganitong opportunity in my life? Everlasting love, ibibigay ng Lord. Iniibig ko kayo ng walang hanggang pag-ibig. Sabi ng Diyos sa atin. Sa kagandahang loob ko, pinalapit ko kayo sa akin. Hallelujah. Kaya nga po, alam niyo po, ang topic natin ngayon, the good God, napakahirap i-describe. Sabi ko, Lord, how can I describe? Habang gumagawa ako ng message, how can I describe your goodness to me? Pag nagagalit ka sa kulog, o kidlat, pag nagsasalita ka sa kulog, yung presensya mo, yung malalakas na hangin kapag nagagalit ka, yung mga malalakas na ulo, hindi pa rin dun eh. Hindi mo pwedeng i-describe ang walang hanggang Diyos sa mga bagay na nilikha niya lamang. Ang kanya walang hanggang pag-ibig sa atin. Lagi mo na lang tanongin, Lord, salamat. Kahit alam kong hindi ko deserve na ibigin mo ng walang hanggang pag-ibig o walang hanggang pagmamahal sa buhay ko. Binigay mo pa rin sa akin. Yun lamang po eh. Isang pasasalamat na natin sa ating Diyos. Sabi po sa awit, hindi ko po nailagay, but the thing is, gusto ko lamang po mag-end dito sa ating pong scriptures. Sa awit, Kabanata 25, talata 8 hanggang 10. Mabuti at matuwid po kayo, Panginoon. Kaya tinuturuan niyo ng inyong pamamaraan ang mga makasalanan. Pinapatnubayan niyo ang mga mapagpakumbaba para gumawa ng tama. Sila'y tinuturuan niyo ng inyong pamamaraan. Lahat ng ginagawa niyo ay nagpapakita ng inyong pag-ibig at katapatan sa mga sumusunod sa inyong mga kautusan. May I invite everyone to please stand up. Tayo po tayong lahat. Hallelujah. Habang tayo po ay nakatayo, let us meditate the presence of God. Pakiramdaman po natin, damahin po natin sa ating pong damdamin na ang Diyos ay kapiling natin sa mga sandaling ito. Siya sa atin po natin ang ating sarili, ang ating isipan. Tanungin natin, Panginoon. Sabihin natin sa Panginoon, Panginoon, salamat po sapagkat kahit hindi ko po deserve na mahalin niyo ng ganong walang hanggang pagmamahal, Panginoon, ipinagkaloob mo pa rin po sa akin. Hallelujah. Panginoon, maraming pong salamat sa iyo sa mensahe mo pong ito na ipinagkaloob mo po sa amin. Tunay nga po, Panginoon, na ang iyong kagandahang loob, na ang iyong kabutihan sa amin ay is really such indescribable, Panginoon. Hindi po namin ito kayang ihambing sa kung saan, kung ano paman, sapagkat ang lahat ng mga ito ay pawang nilikha mo lamang, sapagkat ikaw ay Diyos na walang hanggan. Salamat po sa kabutihan mo. Pinagkakalooban mo po kami ng ikalawang pagkakataon kapag kami po ay nagkakamali. Nariyan ka, Panginoon. Pinapaalala mo po sa amin ang katwiran. Panginoon, hallelujah. Panginoon, maraming pong salamat sa sukdulang biyaya mo sa amin. Hallelujah. Kahit alam po namin hindi kami karapat-dapat sa biyaya mo, Panginoon. Hallelujah, nahirayan ka pa rin. Lagi mo pa rin ipinadatama sa amin na mahal mo kami, Panginoon.
Ikaw ay laging mabuti sa lahat ng oras. Sa bawat sandali, ang kabutihan mo ay laging nahahayag sa amin. Tulungan mo po kami, Panginoon, na ang kabutihan mong ito, Panginoon, ay manatili sa aming mga puso't isipan. May bahagi rin po namin sa mga tao na minsan ay nakakalimot din sa iyo, Lord God. Upang sila rin naman, O Diyos, ay magpasalamat at makilala nila ang inyong kabutihan sa kanila. Maraming pong salamat, Panginoon. Ikaw lamang po ang aming pinapapurihan, pinaparangalan, dinadakila sa matamis at makapangyarihang pangalan namin, Panginoong Jesus. Ito po ang aming panalangin na may pagpupuri at pagdakila sa iyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Hallelujah.